Naging impyerno ang Crimea dahil sa matinding pag-atake ng mga drone ng Ukraine at ngayon, hindi lang sa labanan matindi ang presyon. Ang peninsulang inilakip ng Moscow ay napunta sa sentro ng digmaan nitong Biyernes, ika-29 ng Mayo, 2026 matapos ang mga pag-atake sa Sevastopol, Simferopol, Jankoy, Belbek at mga rutang ginagamit para mag-supply ng mga tropang Ruso sa timog ng Ukraine. Sinisikap ng Kyiv gawing mahina at mahirap depensahan ng Crimea na dating ligtas dahil nakita ng Ukraine na kaya nitong saktan ang makinarya ng Russia nang hindi lang umaasa sa opensibang panlupa. Ano nagbago rito? Lantad ba si Putin dahil dito? Paano ito nangyayari? Ikukuwento ko na agad sa iyo ang lahat ng yan. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsong nilalaman na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Sunod-sunod na araw, tinamaan ng bagong bugso ng mga pag-atake ang Crimea. Nagulat ang mga residente ng pagsabog at depensang panghimpapawid sa Sevastopol, Simferopol at Hilaganang Peninsula habang sinusubukan ng mga autoridad na iniluklok ng Moscow na ipakitang kontrolado ang sitwasyon. Noong ika-27 ng Mayo, sinabi ng pinunong Ruso sa Sevastopol, Mikhail Razvozev, na ginugol ng mga lokal na puwersa ang magdamag sa pagtugon sa kombinasyon ng mga drone at missile, kabilang na ang hinalang paggamit ng Storm Shadow. Sinabi ng Russia na na-intercept nila ang 3 misal, ngunit ang pagbanggit muli ng Sevastopol bilang target ay patunay ng kanilang malaking pag-aalala. Ang Sevastopol ay simbolikong base militar ng armadang Ruso sa Black Sea, gamit ng Moscow para mapanatili ang hukbong dagat, depensang pangimpapawid at pamumuno sa timog. Kapag tinarget ng Ukraine ang rehiyong ito, hindi lang nila gustong gumawa ng ingay. Sinisira nito ang imahe ng ganap na dominasyon na ipinakita ni Putin mula 2014 nang aneksahin niya ang peninsulang ito at itinuring na parang premyong hindi pwedeng galawin. Ngayon, bawat babala, sirena at harang ay pumipilit sa Russia na gumastos sa depensa, ilipat ang mga rekurso at aminin na hindi naligtas ang likurang linya nila. Lalong tumampok ang Belbek sa sunod-sunod na ito dahil ang paliparang militar malapit sa Sevastopol ay naging isa sa mga pinakasensitibong target. Ayon sa serbisyo ng seguridad ng Ukraine, tinamaan nila ang infrastruktura at mga sistema ng depensa sa impapawid, kabilang ang mga estrukturang konektado sa radar, kontrol ng drone at mga pwestong pangkomando. May mga ulat din ng naunang pag-atake sa mga barkong Ruso, pasilidad ng Black Sea Fleet at isang eroplanong militar. Para sa Kiev, ang aksyong ito ay nagpapahina sa depensa ng Russia. Para sa Moscow, lumalaki ang problema dahil bawat sistemang natatamaan ay nagpapahirap na maprotektahan ang susunod na target. Lumitaw din ang Zankoy sa gitna ng tensyon. Ang lungsod ay nasa hilaga ng Crimea at may mahalagang infrastrukturang militar tulad ng base ng himpapawid. Noong unang bahagi ng Mayo, sinabi ng isang autoridad na iniluklok ng Kremlin na isang drone attack ng Ukraine ang pumatay sa 5 tao sa rehiyon. Hindi tinitingnan ng Kiev ang Crimea bilang neutral, kundi bahagi ng pananakop militar ng Russia. Sa pananaw ng Ukraine, ginagamit ng Moscow ang peninsula sa paglipat ng tropa, gasolina, bala, radar at eroplano. Dahil dito, hindi lang isang lugar ang tinatarget ng kampanya. Pinapahina nito ang buong sistema sa iba't ibang bahagi. Ipinapakita ng pag-atake sa imbakan at depensa ang bagong paraan. Noong Abril 20, iniulat ng Estado Mayor ng Ukraine na tinama ng mga drone ang depensa ng himpapawid ng Russia at isang imbakan ng langis sa okupadong Crimea. Kasama sa listahang binanggit ng Kyiv ang radar, command post ng depensa sa himpapawid, mga bala sa Pervomaisk at gasolina sa Simferopol. Bagamat sinasabi ng Moscow na napigilan nila ang atake, pilit pinapatunayan ng Ukraine ang kabaligtaran. Napapabagsak ng depensa ng Russia ang ilang drone pero di nila mapigilan ang gabi-gabing presyon. Ang kalsadang nadudugtong sa Russia, Crimea at sinakop na timog ay isa pang bukas na sugat. Dumadaan ang rutang tinawag ng mga autoridad ng Russia na Novorossiya sa mga sinakop na lugar gaya ng Mariupol, Melitopol at Simferopol. Diyan dumadaan ang mga truck, gasolina, piyesa, bala at kagamitan papunta sa mga prente tulad ng Kherson at Zaporizhia. Ayon sa Ukranyanong brigada na Nemesis, noong Mayo 26 nagsimula silang gumamit ng attack drone laban sa mga truck at mga tanker sa rutang yon. Praktikal ang epekto. Kapag huminto ang convoy, naghihintay ang unit sa unahan. Kapag naantala ang gasolina, limitado ang galaw ng sasakyan. Kapag naantala ang bala, humihina ang presyon ng Rusya. Target ang Crimea dahil sumusuporta ito sa timog.
Dalawang ruta ang inaasahan ng Rusya para mapanatili may supply ang peninsula. Ang koneksyong Riles sa tulay ng Kerch at ang rutang panlupa sa baybayin na okupado. Napansin ng Kyiv na hindi nila kailangang wasakin lahat agad. Kailangan lang nilang gawing mas mapanganib, mabagal at magastos ang kilos. Diyan pumapasok ang salitang impyerno. Tuloy-tuloy na pagkaubos kung saan kailangang sabay-sabay. Depensahan ng Rusya ang base, kalsada, radar, imbakan, tulay, truck at paliparan. Sumagot si Putin gamit ang matinding banta. Itinaas ng Moscow ang tono laban sa Kiev at nagbantang atakihin ang mga sentro ng desisyon at mga pasilidad ng industriya ng depensa ng Ukraine. Dinala rin ng kalihim ng ugnayang panlabas ng Rusya, Sergey Lavrov, ang mensahe kay Marco Rubio, nagbabala tungkol sa mga bagong pag-atake sa Kiev at nagmungkahi ng pag-withdraw ng mga Amerikanong diplomat. Pero ang babalang ito ay mas parang psychological pressure kaysa control. Sabi ng European Union, mananatili ang kanilang diplomatikong presensya sa Kiev at sa huli, ibinunyag ng Rusya ang nais nilang itago. Ang mga pag-atake ng Ukraine sa likuran ay nakakaapekto sa kalkulasyon ng Kremlin. May isa pang problema ang reaksyon ng Rusya. Kapag binubomba ng Moscow ang mga lungsod ng Ukraine, ipinapakita nila ang lakas. Pero lumalabas ding hirap silang limitahan ang kampanya sa loob ng Crimea. Lalong tumindi ang tensyon sa paligid ng NATO dahil sa sunod-sunod na drone attack ng Rusya sa Ukraine. At ang insidente sa Galate, Romania noong ika-29 ng Mayo ay naging dagdag na babala na ang pag-eskala ng Moscow ay lumilika ng panganib sa labas ng teritoryo ng Ukraine. Sa Rusya, nadismaya ang mga blogerong militar at mga nasyonalista na dating sumusuporta sa pananakop ng walang matinding batikos. Ang reklamo ay hindi mula sa mga pasipista, kundi sa mga pro-digmaan. Naiinis dahil nangakong seguridad ang liderato ng Rusya, ngunit tinatamaan na ngayon ng mga drone ang sensitibong reyon, refinery, ruta at base. Para kay Putin, delikado ito sa politika dahil nagpapakita ito ng pagkainis kahit sa taga-suportang gusto na mabilis sa tagumpay, kontrol at imahe ng lakas. Pinagsasabay rin ng kampanya ng Ukraine ang Crimea at ang mas malalalim na pag-atake laban sa enerhiya at lohistika ng Rusya. Noong Mayo, kinumpirma ng Kiev ang pag-atake sa refinery ng Syzran sa Samara na mahigit 800 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine. Pareho lang lohika, bawasan ng gasolina, kita at kakayahang mapatuloy ng mahabang digmaan. Kapag inatake ng Ukraine ang refinerya, imbakan, kalsada at paliparan, pinipilit nito ang Moscow na ikalat ang depensa sa napakalawak na teritoryo. Hindi nito tinatapos ang digmaan, pero ginugulo nito ang normal na takbo ng Rusya at hinahadlangan si Putin na ituon lahat ng yaman sa isang harapan lang. Ngayon, nagaganap ang labanan ng tibay. Dapat panatilihin ng Ukraine ang presyon sa Crimea sa paulit-ulit na pag-atake sa mga base, radar, imbakan at supply na daanan. Dapat palakasin ng Rusya ang depensa sa himpapawid, baguhin ang ruta, itago ang kagamitan at gumanti sa mga lungsod ng Ukraine para ibalik ang takot. Ang panganib para sa Moscow ay bawat depensa sa Crimea ay nababawasan ng proteksyon sa ibang lugar. Nasa sentro ang Crimea bilang halimbawa ng pagkakamali ng Rusya. Inanex ni Putin ang peninsula para ipakita ang kapangyarihan, ngunit nagdala ang makabagong digmaan ng mga drone, agarang impormasyong paniktik at tumpak na pag-atake laban sa simbolong ito. Kontrolado pa rin ng Kremlin ang teritoryo pero hindi na nito hawak ang pakiramdam ng seguridad. Naabot na ang likuran ng Rusya. Ang susunod na yugto ay depende sa kung sino ang mas tatagal sa presyon nang hindi nasisira ang makina nila. Ako si Milson Alves Global at layunin kong laging maihatid sa iyo ang totoo araw-araw. Nasa video description ang mga news links. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at sa huli, basahin ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.